Sa gilid ng malaking grocery mall sa Maynila, habang abala ang lahat sa pamimili at pagkakape sa air-conditioned na paligid, may isang tahimik na nilalang na halos hindi napapansin ng mga tao. Si Nida Gomez, 32 taong gulang, isang janitress na halos kalahating dekada nang nagihinis ng sahig, nagtatapon ng basura at nagpapahid ng pawis sa bawat minutong lumilipas. Pagkakatapos mong walisin ang aisle 4, linisin mo na rin ang may meat section. May mga natapong dugo kanina, malamig at walang emosyon na utos ni Madel, ang supervisor niya. Opo ma'am, mahina at magalang na tugon ni Nida habang isinusuot ang plastic gloves. Sa dami ng araw na lumipas, parang laging ganito ang eksena. Hindi siya sumasagot, hindi siya lumalaban. Hindi dahil mahina siya, kundi dahil alam niyang sa mundong puno ng ingay, ang katahimikan ay minsan ay mas mabagsik pa kaysa sa sigaw. Nakasuot ng luma, ngunit malinis na uniforme. May bitbit siyang timba, mop at maliit na cleaning cart. Sa bawat galaw ng kanyang kamay ay naroroon ang pagod. Hindi lang ng katawan, kundi pati ng loob. Ngunit sa likod ng mata niyang may luha. Ngunit hindi umiiyak. May natatanging sigla ng isang taong may malalim na dahilan kung bakit patuloy na kumakapit sa pangarap. Tuwing uwian, hindi siya agad umuuwi. Umuupo muna siya sa kantin kung saan nagtatago siya sa dulong sulok. Binubuklat ang isang lumat kulay brown na notebook, ang kanyang diary. Doon niya isinusulat ang lahat ng kanyang hinanakit, pangarap at mga dasal. Hunyo 3, Martes. Mag-isang linggo na ulit akong hindi nakakauwi sa probinsya. Wala pa rin akong panggamot para kay tatay. Pero ayos lang. Hindi pa rin ako bibitaw. Kahit papano, nakakakain pa kami araw-araw. Sabi ni nanay dati, "Anak, kahit mahirap ka, huwag mong hayaang mamatay ang puso mo sa kabutihan." Hindi ko kakalimutan yon. Hindi kailanman. Ang ama ni Nida ay dating karpintero sa Nueva Ecija. Ngunit matapos ang stroke noong 1 taon, tuluyang hindi na ito makalakad. Dahil dito, si Nida na lamang ang bumubuhay sa kanila. Wala siyang kapatid, wala ring sariling pamilya. Wala siyang asawa, ni nobyo ay wala. Ang buhay niya ay umiikot lamang sa trabaho, simbahan at sa mga remittances na pinapadala niya linggo-linggo para sa gamot ng ama. Minsan, sa biyahe pauwi, pinagmamasdan ni Nida ang mga taong magkasama, magkasintahan, mag-ina, magkakaibigan, habang siya na may nakaupo sa sulok ng jeep na parang hindi bahagi ng mundong ginagalawan niya. Ngunit kahit kailan, hindi siya nagtanim ng galit. Sa halip, nanalangin siya. Laging panalangin ang kanyang sandata. Lord, kahit isang araw lang po, yung ako naman ang makatanggap ng himala. Hindi ko po hinihingi na yumaman, pero yung magkaroon lang po ng dahilan para mas tumibay pa loob ko. Hindi niya alam kung naririnig yon ng langit, pero hindi siya tumigil. Sa trabaho, tahimik siya. Kapag binabastos siya ng kapwa-empleyado, madalas tinatawag siyang walis tingting o si banal, hindi siya umimik. Minsan, habang nakaupo siya sa gilid ng loading dock, nilapitan siya ni Jenny, isang merchandiser. "Ate Nida, hindi ka ba talaga nagagalit kahit binabastos ka na? Ako, pag ako yan, nasabunutan ko na yan si Madel," sabay tawa. Ngumiti lang si Nida. "Hindi mo mapapalitan ang puso ng tao kung galit ang isusukli mo. Ang gusto ko lang makauwi ako ng marangal. Sa bawat araw, tahimik, payapa, pero sa puso niya, may dalang pasan na hindi kayang sukatin ng bigat ng trash bin o alikabok ng sahig. May gabi na tinitiis niya ang gutom para lang mapagkasya ang sweldo sa gamot ni tatay. May mga araw na sinasabayan ng ulan ang kanyang pag-uwi. Walang payong, walang jacket, pero hindi siya nagrereklamo. Sa simbahan ng Sto Rosario, tuwing linggo, siya lang ang laging nakaluhod sa dulong pew. Tahimik lang siyang nadadasal. Doon siya bumabawi ng lakas. Minsan, kinausap siya ng pari ng simbahan matapos ang misa. "Iha, napapansin kong linggo-linggo ka rito. Mukhang may mabigat kang dinadala. Gusto mo bang makausap?" Ngumiti siya. "Father, salamat po, pero sapat na pong alam kong may Diyos na hindi natutulog." At bumalik siyang muli sa trabaho kinabukasan. Bitbit ang dating cleaning cart,
pero may bagong lakas sa loob. Sa mata ng karamihan, isa lang siyang ordinaryong hanitres. Pero sa katotohanan, isa siyang bayani sa sariling paraan. Isa siyang anak. Isa siyang lingkod. Isa siyang huwara ng tahimik na kabutihan sa panahong puro ingay ang pinapakinggan ng mundo. Isang araw, sa pagitan ng kanyang araw-araw na paglilinis, isang hindi inaasahang pagkakataon ang magbabago sa takbo ng kanyang buhay. Ngunit sa ngayon, nanatili muna siya sa kanyang payak na mundo. Nagpapakabuti, nagsusulat sa diary, at nananalig sa pag-asang darating ang araw ng gantimpala. Makalipas ang ilang linggo, mas lumalim pa ang hirap na dinaranas ni Nida. Ngunit sa bawat dagok na dumarating, tila lalo lamang siyang tumitibay. Sa paningin ng kanyang mga kasamahan, isa siyang misteryo. Hindi sila makapaniwalang may taong gano'n na lamang ang pagtanggap sa bawat pang-iinsulto at panlalait, lalo na sa lugar na tila ginawang laruan ng kapangyarihan at pride ng mga mas nakakataas. Isang umaga, habang nililinis niya ang glass panel sa entrance, dumating si Madel, suot ang bagong sapatos na tila mamahalin, habang may hawak na kape mula sa mamahaling kafe sa loob ng mall. "Nida!" Malakas na tawag ni Madel. Napalingon si Nida, mabilis na tumigil sa pagpunas at lumapit. "Opo, ma'am. Bakit hindi pa tapos ang aisle 5? 2 araw ka nang nauuna pero ang dumi pa rin ng gilid ng freezer. Ang tagal mo talaga gumalaw, para kang kuhol." "O, lilinisin ko po agad," mahinang sagot ni Nida habang bahagyang yumuko. Hindi iyon ang unang beses na inabuso siya ni Madel. Mula pa noong umasok siya sa grocery na iyon, si Madel na ang supervisor sa custodial department, isang babaeng kilalang mahigpit, mayabang, at likas na mapagmataas. Wala pang 3 taon sa posisyon, ngunit akala mo ay siya na ang may-ari ng buong mall. Sa likod ng opisina, palaging iniikutan ni Madel ang payroll. May mga pagkakataong bigla na lamang may kaltas sa sahod ni Nida na walang abiso. Noong una, hindi niya ito pinapansin. Pero nang dumating ang buwan ng Mayo at kulang ng halos 1,000 ang kanyang sahod, naglakas loob siyang magtanong. "Ma'am Madel, pasensya na po. Pwede ko lang po bang malaman kung bakit kulang ang sahod ko nitong cut-off?" Maingat niyang tanong habang hawak ang payslip. Tumawa lang si Madel. "Ha? Di ba nag-leave ka nung 1 linggo?" "Ma'am, half day lang po yun. At pumasok pa rin po ako pagkatapos ng appointment sa clinic. Ewan ko sa'yo, hindi ko trabaho na i-track ang bawat oras mo. Kung gusto mong umalma, punta ka sa HR. Pero tingnan natin kung may mangyayari." Sabay talikod nito. Hindi na muling nagtanong si Nida. Alam niyang hindi siya panalo sa ganitong laban. Ang HR ay kilala ring malapit kay Madel at ang mga reklamo ng mga mababang posisyon ay kadalasang natatabunan ng koneksyon. Sa kabila ng lahat, sinikap pa rin niyang maging mabuti sa trabaho. Wala siyang reklamo. Hindi siya sumasagot. Hindi siya nagmamadali pa uwi. Bawat sahig na kanyang nililinis, bawat basurang kanyang sinasahuran, ay tinatrato niyang parang misyon. Isang gabi, habang nakaupo sa staff canteen, nilapitan siya ni Jason, isang baguhang merchandiser na kadalasang napagkakatuwaan ng mga senior staff. "Ate Nida, ang bait mo talaga. Hindi ka ba napapagod sa ganitong buhay?" "Sa totoo lang, kung ako ikaw, baka matagal na akong nag-resign." Ngumiti lang si Nida habang inilapag ang kanyang Tupperware na may kaunting kanin at ginisang sayote. Lahat ng trabaho may halaga. At kung ito ang paraan para mabuhay ang pamilya ko, hindi ko yan ikakahiya. Napatango si Jason, tila napaisip sa sinabing iyon. "Pero ate, hindi mo ba naisip na dapat ipinaglalaban mo rin ang sarili mo?" Alam mo Jason, minsan hindi paninindigan ang sagot. Minsan pananalig. Hindi mo kailangang manigaw para marinig. Kahit tahimik, may paraan para makarating ang tinig mo sa tamang lugar. Sagot niya sabay subo ng kanin. Ngunit kahit anong lakas ng kanyang loob, may mga pagkakataon na siya'y naupos din. Isang gabi, hindi siya pinayagang makalabas agad kahit tapos na ang shift niya. Ipinapahid na niya ang huling mop nang biglang bumagsak ang katawan niya sa likod ng freezer. Pinanawan siya ng malay. Pagod, gutom, at tuluyang naubusan ng lakas. Pagkagising niya, nasa klinik siya ng kumpanya. Wala ni isa sa mga kasamahan niya roon. Si Nurse Karen lamang ang nag-aasikaso sa kanya.
Mida, mababa ang BP mo. Mukhang over-fatigue. Kumain ka muna, ha? Sabay abot ng tinapay at juice. Salamat po, mahinang sagot ni Nida. Habang iniinom ang juice, inigilan niya ang luhang gustong kumawalat. Iniisip niya ang ama sa probinsya, ang gamot na dapat bayaran kinabukasan, at ang katotohanang baka mabawasan na naman ang sahod niya dahil sa pagkakatulog sa oras ng trabaho. Sa sulok ng klinika, kinuha niya ang kanyang lumang notebook at muli sumulat, Hunyo 17, Sabado. Naiyak ako ngayon, hindi dahil sa sakit ng katawan kundi sa bigat ng pakiramdam. Pero hindi ako titigil. May dahilan kung bakit ko ito ginagawa. Si tatay, ang panata ko sa sarili, at ang pananalig ko na darating din ang liwanag kahit sa dulo ng pinakamadilim na pasilyo. Muli siyang bumalik sa trabaho kinabukasan. Tila walang nangyari. Ang iba'y nagtaka kung bakit siyang hindi nagreklamo, pero si Nida ay patuloy lang sa kanyang mundo. Ang mundo ng pananahimik na may layunin at pagsisikap na may direksyon. Wala pa siyang ideya na ang lahat ng kanyang pagtitiis ay may paparating na pagbabago. Hindi lamang sa kanyang buhay, kundi pati na rin sa landas ng mga taong dadaanan niya. Isang linggo ng hapon, tahimik ang loob ng grocery mall. Kakaunti ang tao dahil katatapos lang ng malakas na ulan. Ang sahig ay madulas pa sa ilang bahagi at amoy ng disinfectant ang bumabalot sa hangin. Si Nida, gaya ng nakagawian, ay nagsimulang maglinis ng mga aisle matapos ang kanilang maikling meeting. Bitbit ang kanyang mop at cart, tinungo niya ang bahagi ng frozen goods upang ayusin ang natapong yelo. Habang abala siya sa pagpunas sa gilid ng freezer, napansin niyang may isang matandang lalaki na tila litong-lito. Hawak nito ang isang lumang basket na may laman lang na kaunting delata, isang loaf ng tinapay, gatas at kaunting prutas. Malayo sa karaniwang dami ng pinamimili ng mga regular na mamimili. Nakasuot ito ng kupas na polo at may maliit na butas sa tagiliran. Ang kanyang sapatos ay may tapal na tape sa gilid. Agad na nakuha ng matanda ang atensyon ni Nida, hindi dahil sa itsura nito, kundi sa paraan ng pagkilos. May pag-alinlangan sa bawat hakbang, tila ba nahihiya sa sariling presensya. Napalingon si Nida nang marinig niya ang mahinang boses ng matanda sa kahera. Miss, pwede bang patingin kung magkano na ito lahat? Tanong ng matanda, habang inilalapag ang ilang pirasong grocery items sa conveyor. Total po ay 428 pesos, lolo. Walang emosyon na sagot ng cashier habang iniskan ang mga items. Nanlumo ang matanda, kinalkal nito ang bulsa, inilabas ang isang lukot na pitaka at ilang baryang nagkalat sa palad. Isa-isang inisa ng kahera habang nag-aantay ang ilang customer sa likod. Pasensya na apo, ito lang talaga ang pera ko ngayon. Baka pwedeng tanggalin na lang ang tinapay? Nahihiyang mungkahi ng matanda? Sir, bawal pong bawasan ng items kapag nasa counter na. Kailangan pong magdesisyon agad. Next customer na po. Mataray na sagot ng kahera. Napatigil sa paglalakan si Nida. Nakatayo sa di kalayuan habang hawak pa ang kanyang mop. Naramdaman niya ang kirot sa kanyang puso. Naalala niya ang kanyang ama. Naalala niya ang mga pagkakataong kinulang sila ng pera sa ospital. At higit sa lahat, naalala niya ang payo ng kanyang yumaong ina na sa tuwing may pagkakataon kang tumulong, kahit gaano kaliit, gawin mo. Walang magdalawang isip sa kanya. Agad niyang iniwan ang kanyang cart at nilapitan ang kahera. Ako na po ang magbabayad, sabi niya habang inilalabas ang lumang pitakang, may kasamang resibo at 1,000 pisong papel. Ang huling pera sa kanyang bulsa. Nagulat ang kahera. Sure ka ate? Opo, pakibilisan na lang po, mukhang pagod na rin si lolo. Hindi makatingin ang matanda sa kanya. Tila napahiya, ngunit sabay nitong kinamayan si Nida. Salamat Hija, hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Wala akong maibabalik sa'yo. Wala pong problema. Ang mahalaga, makakakain po kayo mamaya ng maayos. Basta po, ingat po kayo sa pag-uwi. Sagot ni Nida habang inaabot ang sipot ng grocery at pilit na iniiwas ang mga mata niyang naiiyak. Tahimik na lumabas ang matanda sa grocery. Sa kanyang paglalakad ay paminsang lumilingon ito kay Nida na muling bumalik sa kanyang paglilinis. Sa kabila ng pagod, may kakaibang ginhawa ang kanyang puso. Sa unang pagkakataon sa buong linggo, parang gumaan ang kanyang mga paa habang naglalakad. Ngunit isang bagay ang hindi alam ni Nida. Ang matandang iyon ay hindi ordinaryong mamimili. Ilang minuto pa'y napansin ng security guard si Nida na tila may iniisip habang pinupunasan ang sahig.
Nilapitan siya nito. Ate Nida, okay ka lang? Kanina ka pa yata tahimik. Ngumiti siya pilit. Ayos lang ako, Kuya Ben. Nakakataba lang ng puso na makatulong kahit papano. Alam mo, hindi lahat ng tao gagawin ang ginawa mo. May ilan dyan kahit milyonaryo na, hindi makapalad ng 10 piso. Ikaw pa, janitress lang. Hindi umimik si Nida. Tumango lang siya at ipinagpatuloy ang paglilinis. Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang tama ang kanyang ginawa kahit wala na siyang pera pang pamasahe pa uwi. Kahit wala na siyang pang-ulam mamaya. Mas pinili niyang iligtas ang dangal ng isang matandang nawalan ng pag-asa. Paglabas niya ng mall matapos ang shift, kinailangan niyang maglakad ng higit 3 kilometro pa uwi. Hindi niya inalintana ang layo. Sa bawat hakbang ay iniisip niya ang ngiti ng matanda. Habang tinatahak ang madilim na kalsada sa tabi ng highway, napatingin siya sa langit. Lord, kung ito na po ang kaya kong gawin ngayon, salamat pa rin. Mas gugustuhin ko pong mawalan ng pera kaysa mawalan ng puso. Pagdating niya sa barong-barong na inuupahan sa gilid ng riles, agad niyang tinanggal ang sapatos at umupo sa banig. Wala siyang hapunan. Pero sa puso niya, para siyang busog sa kabutihan. Binuksan niya ang kanyang diary. Hunyo 24, Linggo. Wala na akong pera. Hindi ko alam kung paano ako makakauwi bukas o kung may mabibili pa akong tinapay. Pero masaya ako. Ngayon ko naramdaman na may saysay ang pagiging ako. Kung may sukli man ng kabutihan, hindi ko na yon aasahan. Sapat na ang marinig ang salitang salamat sa isang taong walang-wala. Ilang minuto lang at napahiga siya. Sa katahimikan ng gabi, ang tanging maririnig ay huni ng kuliglig at huni ng tren sa malayo. Pero sa kanyang puso, may musika ng pag-asa at hindi niya alam na ilang oras mula ngayon, isang pangyayaring hindi niya kailanman inaasahan ang darating. Isa na magbabago sa takbo ng kanyang simpleng mundo. Kinabukasan, 5:00 pa lang ng umaga ay gising na si Nida. Ramdam niya ang kirot sa talampakan, pilay sa binti at hapdi sa sikmura mula sa gabing walang laman ang tiyan. Ngunit wala siyang reklamo. Pinagmasdan niya ang maliit na altar sa gilid ng kanyang barong-barong. May kandilang patay na at larawan ng mahal na birhen na kupas na ang kulay. Usinandal niya ang noo sa kamao at tahimik na nagdasal. Panginoon, salamat sa isa na namang araw. Wala po akong pera, wala po akong laman ang tiyan, pero punong-puno po ang puso ko kagabi. Hindi ko man po alam kung anong susunod, pero alam ko pong hindi niyo ako pinapabayaan. Hindi na siya nagluto, wala rin naman siyang isasain. Sa halip, pinunasan lang niya ang sapatos na kupas at inayos ang kanyang uniform. Lumakad siya patungo sa terminal, umaasang baka may libreng sakay o makiusap sa driver. Ngunit sa dami ng pasahero at kawalang kibo ng mga driver, hindi siya pinansin. Ang ilan ay tila nagsasawalang kibo, ang iba namay diretsyong nagsabing, "Bayad muna ate." Walang ibang paraan kundi ang maglakad muli. 3 kilometro mula sa kanilang tinitirhan hanggang sa grocery, sa gitna ng init at alikabok ng kalsada, dumaan si Nida sa parehong daan kung saan siya dumaan kahapon. Ngunit ngayong araw, iba ang pakiramdam. Mas magaan, parang may hindi maipaliwanag na sigla sa puso niya. Minsan, mapapangiti siya mag-isa habang naaalala ang itsura ng matanda, kung paanong sa isang simpleng tinapay at gatas, tila ba nabura ang lahat ng lungkot nito sa mukha. Habang naglalakad, nadaanan niya ang maliit na simbahan ng Sto Rosario. Sa kabila ng pagka-late na sa oras, pinili niyang pumasok muna. Tumabi siya sa pinakadulong upuan at muling iniluhod ang kanyang mga kamay. Hindi ko po alam kung bakit ako masaya kahit wala na po ako ni 50. Pero salamat po sa kagabi. Kung iyon man po ay pagsubok, sana po ay nakapasa ako. Ilang sandali pa at muling humayo si Nida. Basang-basa ng pawis ang kanyang likod nang marating niya ang likod ng mall. Sa may service entrance, pinagbuksan siya ni Kuya Ben, ang guard. "Nida, ayos ka lang ba? Mukhang pagod na pagod ka." "Okay lang po Kuya Ben, medyo mahaba lang po ang lakad kanina." Sagot niyang may pilit na ngiti. "Nakalakad ka lang talaga? Grabe ka. Di ba ang layo ng inuuwian mo sa Mayriles?" "Opo. Wala lang pong pamasahe, pero ayos lang po yun. Nandito naman po ako."
Hindi na sumagot si Kuya Ben. Nagkibit balikat lang ito pero baka sa muka ang pag-aalala. Hinayaan niyang pumasok si Nida at agad itong dumiretso sa locker room upang magpalit ng gamit. Habang sinusuot ang apron at nag-aayos ng buhok, dumating si Jenny, isa sa mga merchandiser. Ate Nida, totoo ba? Ikaw daw yung nagbayad ng grocery ni Lolo kahapon? Tanong nito. Nilingon siya ni Nida at bahagyang tumango. Opo, wala na po kasi siyang pambayad. Grabe ka ate, ang bait mo talaga. Nabalitaan ko sa cashier. Akala ko chismis lang. Pero ikaw nga pala yun. Sabay tawa. Kung ako yun, ewan ko lang. Siguro kasi Jenny, naisip ko lang na baka ako rin ang mangailangan balang araw. Ayoko kasing maranasan ng iba, yung pakiramdam na walang-wala ka na, tapos tatalikuran ka pa. Napailing si Jenny, ngunit makikitang may paghanga na sa mga mata niya. Hindi gaya ng ibang araw kung saan si Nida ay inaasar. Na yon ay parang may kakaibang respeto na unti-unting bumabalot sa paligid niya. Magsisimula na sana siya sa paglilinis ng aisle 3 nang marinig niya ang sigaw mula sa labas. Uy, may mga SUV sa labas. Naglabasan ang mga empleyado sa backroom. Sa harapan ng grocery ay 3 itim na SUV ang nakapark. Mga mamahaling sasakyang hindi karaniwang makikita sa lugar na iyon. Ang mga gulong ay kumikintab sa pagkakalinis at bawat pintuan ay binuksan ng mga nakaunipormeng bodyguard. Parang artistang bababa dyan, bulong ng isang cashier. Ngunit sa halip na artista, bumaba mula sa unang sasakyan ang isang lalaking may suot na barong at hawak ang isang clipboard. Lumapit ito sa entrance habang pinipigilan ng mga guard ang paglapit ng matatao. Pasensya na po, nandito kami para sa isang espesyal na layunin, sabi ng lalaki. Nagkakagulo ang mga empleyado. Lahat ay nagtataka. Hanggang sa may tinawag mula sa microphone ng lobby. Miss Nida Gomez, pakipuntahan po ang main entrance. May naghahanap po sa inyo. Nagulat si Nida. Napatingin siya kina Jenny at Kuya Ben na parehong hindi makapagsalita. Ako po? Tanong niya. Oo, ikaw daw. May naghahanap sa'yo. Baka sutor mo ate, biro ni Jenny. Bahagyang nag-init ang pismi ni Nida sa hiya habang naglakad papunta sa harap. Sa bawat hakbang ay mabigat ang kanyang dibdib. Hindi sa takot, kundi sa pagkabigla. Wala siyang kilalang may kaya. Walang sinumang kaanak na may ganitong kotse. At lalong wala siyang alam na dahilan para lapitan ng ganoong klasing tao. Paglabas niya sa glass doors, lumapit sa kanya ang lalaking may barong. Kayo po ba si Miss Nida Gomez? Opo, ako po. Isang ngiti ang gumuhit sa labi ng lalaki. Ma'am, hinihintay po kayo ni Don Federico Valmores. May gusto po siyang sabihin sa inyo. Napako si Nida sa kinatatayuan. Ang pangalan ay tila pamilyar, ngunit hindi niya agad maikonekta. Hanggang sa lumabas mula sa likod ng pangalawang SUV, ang isang taong pamilyar ang anyo. Nanginginig ang boses ni Nida. Kayo po ba? Kayo po ba yung? Mumiti ang matanda. Oo, Hija. Ako yung tinuluman mong matanda kahapon. Pasensya na kung hindi ako agad nagpakilala. Pero ngayon, panahon na para malaman mo kung sino talaga ako. At sa mismong harapan ng lahat ng empleyado, ng buong grocery mall at ng mga taong nagmamasid, isang simpleng janitress ang unti-unting binabaha ng liwanag na hindi mula sa pera. Undi mula sa kabutihang loob na sa wakas ay pinansin ng langit. Napatigil si Nida sa harapan ng mga SUV habang ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Sa dami ng kanyang pinagdaanan, hindi niya kailanmang inisip na darating ang ganitong araw. Isang ordinaryong umaga na nauwi sa isang kakaibang tagpo sa harapan ng buong grocery, kung saan siya ilang taong tahimik na naglilinis ng sahig at nagpapakatatag. Tumigil sa kanyang harapan ang matandang lalaking tinulungan niya kahapon. Ngayon, hindi na ito mukhang hikahos. Suot nito ang isang malinis at mahal na long-sleeve polo, slacks at sapatos na mukhang imported. May suot ring mamahaling helo at hawak ang isang baston na may ukit. Nakangiti ito, ngunit bakas sa mukha ang respeto, hindi kayabangan. Hijaan ang matanda habang lumalapit sa kanya. Ikaw ba si Nida Gomez? Opo, marahang sagot ni Nida, hindi pa rin makapaniwala. Ako po yung nagbayad ng grocery niyo kahapon. Tumango ang matanda at ngumiti. Oo, ikaw nga.
At ngayon, gusto kong magpakilala sa iyo ng maayos. Ako si Don Federico Valmores. Isa ako sa mga may-ari ng grocery chain na to. Parang tumigil ang mundo ni Nida. Sa gilid ng kanyang mata, nakita niyang nagkakatinginan at nagbubulungan ang ibang empleyado. Si Madel, nakakarating lang mula sa opisina, ay napatigil sa pintuan. Hawak pa ang kanyang clipboard. Anong ginagawa ni Don Federico dito? Tanong ng isa sa mga cashier. At bakit kasama niya si Nida? Ngunit si Nida ay tila hindi na naririnig ang ingay sa paligid. Nakatitig lang siya sa matanda. Don Federico, kayo po ang may-ari ng grocery na to? Ulit niya. Halatang hindi pa rin makapaniwala. Tumango si Don Federico. Oo, pero wag mo munang isipin yon. Mas gusto kong pag-usapan ang nangyari kahapon. Inabot ng isa sa mga kasamahan ni Don Federico ang isang maliit na box at iniabot sa matanda. Binuksan ito ni Don Federico at kinuha ang isang papel. Nida, kahapon ay sinubukan ko ang puso ng mga taong nakapaligid sa akin. Lumabas ako na parang karaniwang matanda, walang pera, walang kapangyarihan. At sa dami ng nilapitan kong tao sa iba't ibang branch ng grocery ko, isa ka lang ang hindi nag-atubiling tumulong ng walang hinihinging kapalit. Napayo ko si Nida, hindi sa hiya, kundi sa pagbagsak ng emosyon na hindi niya na kayang pigilan. Hindi ko po yun ginawa para sa kapalit, Don Federico. Alam ko, Hija. Sagot ng matanda. At dyan kita lalo't higit na hinangaan. Ang kabutihang puso mo ay bihira sa panahong ito. Hindi ko sinasadya ang mga istorbo ng araw mo. Pero gusto kong malaman mo, may dahilan kung bakit kita hinahanap na yon. Pumalakpak si Don Federico at mula sa pangalawang SUV ay lumabas ang dalawang lalaki na may hawak na frame. Ibinaba nila ito sa harap ni Nida, isang certificate na may nakasulat. Nida Gomez, gantimpala ng kabutihan loob, sa ngalan ng tunay na malasakit at malasabihang kabutihan. Halos mapaatras si Nida. Diyos ko po, may mga empleyadong napapalagpak habang ang iba ay nanatiling tulala. Si Madel ay nakatitig lang, naninigas ang panga. Lumapit muli si Don Federico. Nayon, Nida, gusto kong ipaalam sa iyo na hindi lang ito award. Gusto kong imbitahan ka sa opisina para sa isang espesyal na alok. Isa ka sa mga napili kong maging bahagi ng aming community relations team. Gusto kong tulungan mo ako sa mga proyekto para sa mahihirap. At higit pa riyan, hinugot ng matanda mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na envelope. Narito ang paunang ayuda, 3 buwan ng advance salary para sa bagong posisyon at medical assistance para sa ama mo. Gusto kong makilala siya at tulungan sa pagpapagamot. Marami akong kakilala sa ospital. Hindi na napigilan ni Nida ang pagpatak ng kanyang luha. Sa dami ng gabi na halos hindi siya makakain, sa dami ng panalangin na bumulong sa hangin ng gabi, hindi niya inakalang may makakarinig. Don Federico, sobra-sobra na puto. Hindi ko po alam kung paano magpapasalamat, ani Nida, habang pinupunasan ang kanyang pisngi. Walang anuman, hiha. Ikaw nga ang nagsabi kahapon, ang mahalaga makakakain kayo ng maayos. Nayon, ako naman ang pagsasabi, ang mahalaga, may kabutihan ka. At ang kabutihan mo ay hindi dapat manatili sa ilalim ng mop at walis. Sa harap ng lahat, yumakap si Don Federico kay Nida. Isang eksenang hindi pangkaraniwan sa lugar na iyon. Isang matandang milyonaryo na kayuko sa isang janitress, nagpapakumbaba, nagpapasalamat. May naglabas ng cellphone, kinuhanan ng video ang tagpo. Hindi nagtagal, kumalat ang kwento sa mga kasamahan. Sa loob lamang ng 1 oras, ang balita ay umabot sa social media. Ang janitress na bayani ng grocery. Habang patuloy ang pag-uusap ni Don Federico at Nida sa gilid, lumapit si Madel. Hindi malaman kung paano maglalakad o makikipag-usap. Nida, akala ko kasi. Hindi na nito tinuloy. Ngunit tumingin si Nida sa kanya at sa unang pagkakataon ay ngumiti siya ng may paninindigan. Ma'am, hindi ko po alam kung anong iniisip niyo. Pero sana po, hindi nating laging sinusukat ang halaga ng tao sa trabaho lang niya. Minsan, nasa tahimik na kilos ang tunay na halaga.
Hindi nakasagot si Madel. Umatras ito at tuluyang lumayo. Samantala, bumalik si Nida sa loob para irigpit ang kanyang gamit. Nilapitan siya ng ilang kasamahan at binati, habang ang iba ay tahimik na napapaisip. Ang dating babae na walang sinasabi, ngayon naging sentro ng isang kwento na nagpapakita ng tunay na kagandahan ng loob. Isang paalala sa lahat na minsan, sa simpleng gawain, sa maliit na kabutihan, doon bumubukas ang pinto ng pagbabago. Sa pagbabalik niya sa locker room, binuksan niya ang kanyang diary at muling sumulat. Hunyo 25, Lunes. Ngayon ko lang naisip, baka hindi ko kailangan ng himala. Baka ako na pala mismo ang sagot sa panalangin ng iba. At sa pagsagot kong oo sa pagtulong, narinig din pala ako ng langit. Ngayon, tuluyang nabuksan ang bagong kabanata sa buhay ng isang babaeng dating hindi pinapansin. Ngunit hindi pa rito nagtatapos ang lahat. Dahil mas malalaking pagsubok at tagumpay ang darating pa. Pagkapasok ni Nida sa opisina ng head branch, isang pakiramdam ng paninibago ang bumalot sa kanya. Hindi niya inaasahan na makakapasok siya sa lugar na dati-rati ay tanging mga manager lang ang lumalakad. Malinis ang paligid, mabango ang hangin, at ang mga kagamitan ay mamahalin. Mula sa mga leather na upuan hanggang sa mga abstract painting na nakasabit sa puting dingding. Inaupo siya ni Don Federico sa isang conference table na gawa sa pinakintab na kahoy. May mga nakatayo pang staff sa paligid, ang sekretary, ang corporate manager, at ilang tauhan na tila may mahalagang papel sa kumpanya. Ngunit sa gitna ng lahat, si Nida lamang ang tanging mukhang hindi lababagay sa eksena. Nakauniporme pa rin ng janitress at bahagyan nanlilimahid sa pagod. Patawarin mo ako kung hindi ko agad sinabi ang totoo kahapon, bungad ni Don Federico habang dahan-dahang umupo sa tapat ni Nida. Pero hindi ko ito ginawa para lokohin ka. Ginawa ko ito para makilala ko kung sino talaga ang mga taong totoo ang puso. Tumango si Nida. Wala po akong sama ng loob, Don Federico. Hindi ko rin po alam na kayo pala yun. Kahit na po sino pa kayo, kung nasa ganoong sitwasyon ulit kayo, uulitin ko pa rin po ang ginawa ko. Napangiti si Don Federico at para bang lumuwag ang dibdib ng matanda. Tama ang hinala ko sa'yo, Hija. Alam mo ba, bago ko ipamana ang kahit anong bahagi ng negosyo ko, matagal ko nang iniisip kung paano ko ito maiiwan sa tamang kamay. Matagal na akong nagmamasid. Matagal na akong hindi kontento sa mga qualified sa papel pero ulang sa damdamin. Pumuwesto ang kanyang sekretarya at inilatag ang ilang dokumento sa mesa. Ang totoo, ilang buwan na akong nagbabalat kayo sa iba't ibang branch ng grocery chain ko. Sumusuot ako ng simpleng damit, nagpupunta sa pila at sinusubukang makausap ang mga empleyado, cashier at maging mga customer. Pero sa dami ng nilapitan ko, ikaw lang ang tumulong ng walang pag-aalinlangan. Walang tanong, walang reklamo, kahit halatang hirap ka rin. Napalunok si Nida, hindi pa rin makapaniwala sa tinatakbo ng sitwasyon. Hindi ko po alam na ganun pala yung ginagawa ninyo, Don. Para ho kayong nagtatanim. Tumawa si Don Federico. Tama ka, nagtatanim ako. Naghahanap ako ng lupa na kayang sumuporta sa butil ng kabutihan. At ikaw yon. Biglang humawak ang matanda sa kanyang dibdib. Sa totoo lang, may karamdaman na ako. Matagal na akong may maintenance at ilang beses na akong na-ospital sa Europa. Sinabi sa akin ng mga doktor, iwasan ko na ang stress at bigyan ng direksyon ang mga natitirang taon ko. Tumahimik si Nida. Pasensya na po kung ito'y medyo personal, pero ibig niyo po bang sabihin, kayo po ay may sakit? Tumango si Don Federico. Mild heart condition at may iniindang internal disorder, pero wala kang dapat alalahanin. Higit pa sa sakit ko, mas mahalaga ang dahilan kung bakit kita pinatawag. Hindi lang ito tungkol sa gantimpala, Nida. Gusto kong ipasa sa iyo ang isang misyon. Isa akong negosyante, oo, pero alam kong may kulang pa ako. Gusto kong mag-iwan ng pamana na hindi lang salapi, kundi kabutihan. Tila tumigil ang oras kay Nida. Ang mga salitang iyon ay parang lumulubog sa kanyang dibdib. Mabigat, pero may liwanag. Pero po, bakit ako? Tanong niya. Napakaraming tao na mas edukado, mas maraming alam sa negosyo. Janitress lang po ako. Hindi ka lang janitress, Nida. Mariing sagot ng matanda. Ikaw ang simbolo ng totoong serbisyo. Ang lahat ng CEO, manager at negosyante, nagsimula rin sa baba.
at ang sinumang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi karapat-dapat pamunuan. Ilang sandali ang lumipas at iniabot ni Don Federico ang isang maliit na envelope sa kanya. Narito ang paunang dokumento. Ipinapasa ko sa iyo ang isang espesyal na responsibilidad, hindi para pamunuan agad ang isang branch, kundi para tumulong sa pagbubuo ng programang Lingap sa Masa, isang community outreach na magbibigay ng food assistance sa mga kagaya ng sarili mong pamilya. Napasinghap si Nida. Don Federico, ito po ay sobra-sobra na. Hindi pa ito ang lahat. Dagdag ng matanda, nag-usap na rin kami ng HR. Kung papayag ka, itataas ang posisyon mo bilang special assistant sa community division. Mula sa pagiging janitress, ikaw na ang magiging tagapamagitan ng grocery sa mga proyektong pangkawanggawa. Napaluhod si Nida sa pagkabigla. Hindi ko po alam kung karapat-dapat ako sa ganito. Lumapit si Don Federico at inalalayan siya. Huwag mo isipin ang karapat-dapat. Ang tanungin mo ay kung handa ka. At alam kong handa ka. Dahil ang isang taong walang-wala na pero nagbigay pa rin, yun ang taong may pusong kayang magdala ng pagbabago. Umiyak si Nida. Hindi na kayang itago ang emosyon. Sa gitna ng lahat ng kanyang sakit, gutom at sakripisyo, naroon siya ngayon. Hinaharap ng isang napakayaman at makapangyarihang tao. Binibigyan ng tiwala, hindi dahil sa kung anong meron siya, kundi dahil sa kung sino siya. Pagkalabas niya ng opisina, hindi siya agad bumalik sa trabaho. Tumungo siya sa maliit na chapel sa likod ng mall at muling lumuhod sa harap ng altar. Diyos ko, hindi ko po ito inaasahan. Hindi ko po ito iningi. Pero kung ito po ang gusto ninyong ipagawa sa akin, hindi po ako hihindi. Gamitin niyo po ako, kahit janitress lang, para po sa iba pang kagaya ko. Sa mga sumunod na araw, si Nida ay naging usap-usapan sa buong kumpanya. Isang simpleng babae na nagbago ng tingin ng mga tao sa kabutihan. Ngunit sa puso niya, nanatili siyang pareho. Ang tahimik na babae sa uniforme ng janitress na hindi kailanmang tumigil sa paniniwalang kahit gaano kahirap ang buhay, hindi kailanmang dapat mawalan ng puso. Sa unang linggo ng bagong tungkulin ni Nida bilang special assistant sa community division ng Balmores grocery chain, hindi agad naging madali ang lahat. Sa halip na maluwag ang paglalakbay tungo sa pagbabagong buhay, mas maraming mata ang nagsimulang sumubaybay sa bawat galaw niya. Hindi lahat ay positibo. Sa mga panibagong empleyado na hindi siya kilala noon, siya ay hinahangaan. Ngunit sa mga dati niyang kasamahan sa custodial staff, at lalong higit kay Madel, ang supervisor niya noon, ang tagumpay ni Nida ay tila isang insulto sa kanilang dating tingin sa kanya. Ang bilis ng swerte ni Nida, no? Bulong ni Cherry, isa sa mga cashier. Dati walis lang ang hawak, ngayon folder na. Baka naman may tinago siyang sikreto. Dagdag ni Marco, isang merchandiser. Baka may koneksyon pala yan. O baka naman, sinadya niyang pabanguhin ang pangalan niya sa media. Si Madel, na dating naningibabaw sa buong custodial department, ay hindi na kayang itago ang pagkainis. Mula nang umingay sa social media ang janitress na bayani, tila lumiliit ang mundo niya. Marami ang nagpahayag ng pagkadismaya sa pamamalakad niya sa dating departamento. May mga komento pang nagsasabing, mabutit nakaalis na si Nida sa ilalim ng mapang-abusong supervisor. Isang araw, sa isang elevator incident, nagkasabay sina Madel at Nida. Tahimik lang si Nida, suot ang simpleng blouse at slacks, malayo sa dating uniform niya. May hawak siyang folder na may mga proposal para sa food assistance program sa 2 barangay. Ang taas na narating mo ha, may bahid ng pang-uuyam na bati ni Madel. Nagkibit balikat si Nida. Hindi ko po inaasahan to, Ma'am Madel. Ginagawa ko lang po ang trabaho na iniatang sa akin. Napangisi si Madel. Galing mong umarte, kaya pala ganyan, magaling kang magpakita ng bait sa harap, pero baka sa likod may ibang agenda. Di bale, makikita rin ng lahat kung sino ka talaga. Napayuko si Nida, hindi sa takot kundi sa awa. Naisip niya, ang taong puno ng inggit ay bihirang makakita ng liwanag. Kaya sa halip na sagutin, nagpaalam na lang siya. Mauna na po ako, ma'am. Marami pa pong kailangang ayusin para sa outreach program. Sa kabilang dako,
abala rin si Don Federico sa pag-aayos ng mga papeles sa legal team. Pinagpaplanuhan niya na ring formal na isalin kay Nida ang pamumuno sa proyektong Lingap Grocery Aid, isang sistema ng voucher na ipamimigay sa mga senior citizen, single parents at low-income families sa piling barangay. Gusto kong ilaan ang resources ng kumpanya hindi lang sa kita, kundi sa misyon. At si Nida ang gusto kong maging mukha ng misyon na ito. Pahayag ni Don Federico sa board meeting. Ngunit hindi lahat ng miyembro ng board ay sang-ayon. Don Federico, singit ng usang matandang kasamahan niya sa negosyo. Kahit gaano kabait ang babae, wala siyang background sa management at mukhang masyado siyang sentimento. Ang negosyo ay hindi lang puso, kailangan din ng utak. Tumayo si Don Federico, may puwersa sa boses. Mas matalino ang taong marunong makinig kaysa sa taong marunong lang mag-utos. At sa loob ng ilang buwan ko siyang minanmanan, nakita ko kung paano siya makitungo sa tao. Hindi dahil sa posisyon, kundi dahil sa malasakit. Ang mga tao tulad niya, sila ang hindi madaling masilo ng tukso. Hindi na muling nagsalita ang board member. Sa kabilang banda, hindi ring ligtas si Nida sa mga panghuhusga online. Dahil sa pag-viral ng kanyang kwento, may ilan na nagsimulang magsaliksik ng personal niyang impormasyon at may mga nagsimulang maglabas ng mga peking larawan at maling impormasyon. Siya ba talaga yung janitress na yon? Baka naman scripted lang yan? Baka may kinuhang actress lang para sa campaign ng grocery? Marketing stunt. Ang mga comment na ito ay unti-unting naramdaman ni Nida. Sa gabi, bago matulog, binubuksan pa rin niya ang kanyang diary upang ipagbuhos ng damdamin ang lahat. Hulyo 5, Miyerkules. Hindi ko akalain ganito pala kapag sinimulan mong baguhin ang takbo ng buhay mo. Akala ko, pag tumulong ka, ayos na. Pero bakit may mga taong mas gusto pa ring manira kaysa sumuporta? Hindi ko sila masisisi. Siguro hindi pa nila nararamdaman kung paano mabago ng kabutihan ng isang tao. Isang gabi, habang pauwi siya galing meeting, nadaanan niya si Jason, ang dating merchandiser na tumulong sa kanya noon. Ate Nida, bati ni Jason. Balita ko may mga bumabanat sa iyo online. Okay ka lang ba? Tumamo si Nida. May mga taong hindi ko namang kilala, pero sila pa ang galit. Yun na nga ate, kasi hindi nila kayang ginawa mo. Madaling kumalat ang inggit sa panahong puro likes. At views ang sukatan ng tama. Pero tandaan mo, iba pa rin ang pakiramdam ng isang totoong pasasalamat. At ako, isa sa mga natulungan mo, kaya salamat. Bahagyang napaluha si Nida. Ang mga salitang iyon ay tila haplos sa nanlalamig na damdamin. Salamat din, Jason. Sa panahong ganito, yung maramdaman mo lang na may nakakakita sa tunay mong intensyon, sapat na yon para magpatuloy. Kinaumagahan, ipinatawag siya ni Don Federico. Nida, bungad nito. Alam kong hindi madali ang lahat. Maraming susubok sa'yo, pero kailangan mo ng tibay. Dahil ang mundo ay hindi nagbabago sa isang araw. Pero kapag tumindig ka kahit mag-isa, dumarami ang sumusunod. Hindi ko po kayo bibiguin, Don Federico, sagot ni Nida. Hindi ako natatakot na mabigo ka. Ang kinatatakutan ko lang ay baka matakot kang magpatuloy. Kaya ito ang una mong hamon. Buuin ang first batch ng Lingap program at ihatid ang tulong sa 5 barangay. Hindi to press release, hindi pa to campaign. Ito ay simpleng misyon at gusto kong ikaw mismo ang manguna. Humugot ng malalim na hininga si Nida. Tanggapin ko po. At sisimulan ko hindi lang bilang trabaho kundi bilang panata. Habang naglalakad siyang muli palabas ng opisina, may bigla siyang napansin sa bulletin board. Isang lumang larawan ng custodial team. Nakatayo siya sa dulong bahagi. Halos hindi halata. Napangiti siya. At sa kanyang isip, isang bagay ang malinaw. Ang tunay na pag-angat ay hindi kailanman tungkol sa lugar kung saan ka nakatayo, kundi sa halaga ng dahilan kung bakit ka tumayo. At ito pa lang ang simula ng mas malaking hamon, hindi bilang isang janitress, kundi bilang isang babae na piniling maging liwanag sa gitna ng inggit at pagdududa. 2 buwan matapos ang hindi inaasahang pagbaliktad ng kapalaran ni Nida, naging mabilis ang mga pagbabago hindi lamang sa kanyang personal na buhay, kundi pati na rin sa buhay ng kanyang pamilya sa Nueva Ecija. Sa kabila ng kanyang abalang tungkulin bilang bagong special assistant
sa community division ng Valmores Grocery Chain, hindi siya nakalimot sa kanyang pangako. Ang una niyang tutulungan ay ang sarili niyang ama na ilang taon nang nagpapagaling sa sakit. Isang araw habang tinatapos niya ang proposal para sa pilot implementation ng Lingap Grocery Aid Program, biglang pumasok si Don Federico sa maliit na opisina niya. "Nida, mahinahon ngunit buo ang tinig ng matanda. May balita na ako mula sa team na ipinadala natin sa Nueva Ecija." Napahinto si Nida sa pagsusulat. "Po, kumusta po si tatay?" Ngumiti si Don Federico at iniabot sa kanya ang ilang larawan. "Ang bahay niyo ay kasalukuyang inaayos na. Ibinalik natin sa dating pundasyon. Pero pinalitan natin ang materyales. May bagong bubong, maayos na palikuran, at may sariling kwarto ang tatay mo." Hindi napigilan ni Nida ang pagtulo ng luha. Mahigpit niyang hinawakan ang mga larawan. Mga litrato ng tahanang dati binabaha ng ulan sa loob. Ngayon may kulay asul na yero, malinis na sahig, at may maliit pang halamanan sa gilid. "Don Federico, salamat po. Hindi ko po alam kung paano ko kayo pasasalamatan." Ngumiti lang ang matanda. "Hindi mo kailangang magpasalamat. Ikaw ang nagtanim nito. Kami lang ang naging paraan para tumubo." Agad siyang nag-file ng leave at pinayagan naman ito ng kumpanya. Sa unang pagkakataon matapos ang mahigit isang taon, makakauwi siya sa kanilang probinsya. Ngunit hindi na siya uuwi bilang isang janitress na pagod, kundi bilang anak na dala ang pag-asa. Bumaba ang sinasakyan niyang van sa mismong harap ng kanilang dating bahay. Nang bumaba siya, nakita niya agad ang kanyang ama na nakaupo sa harap ng bahay, nasa wheelchair. Ngunit malinis ang ayos at tila mas maayos ang kalagayan. "Tay!" sigaw niya sabay takbo at yakap. "Nida!" Halos maiyak ang matandang lalaki habang hawak-hawak ang kamay ng anak. "Anak ko, hindi ko alam na ganito ka na pala. Ang bait ng Diyos." "Tay, mas lalong hindi ko puputo inakala. Pero lahat po ito ay dahil sa kabutihan niya." Sagot ni Nida habang pinupunasan ang luha ng matanda. Pumasok sila sa loob ng bahay. Sa dining table, may nakahain na tinulang manok at kanin. Dala ng team ng Valmores na nauna nang pumunta roon. Sa gilid, may isang bagong refrigerator at ilang groceries na may label ng Lingap Aid. "Ang ganda ng bahay natin," sabi ni Nida habang pinagmamasdan ang klosame. "Hindi na tutulad ng dati, tay. Hindi na papasukan ng ulan." Nagkatinginan silang mag-ama, walang kailangang sabihin. Sa katahimikan ay naroon ang matagal ng panalangin na sa wakas ay sinagot. Kinagabihan, nagsagawa ng munting salo-salo ang barangay. Doon, ipinakilala si Nida bilang anak ng bayan at isang inspirasyon sa kabataan. Marami ang lumapit sa kanya upang magpasalamat, magtanong at makihalubilo. Si Ate Nida, dati naming kapitbahay, laging nagtutulungan yan kahit wala pa siyang trabaho. Kwento ng isa. "Alam niyo po, minsan yan ay naglalako ng banana queue para may pangpadala kay tatay sa ospital." Dagdag ng matandang babae sa gilid. Hindi alam ni Nida kung paano niya kakayanin ang dami ng papuri. Ngunit sa halip na yumabang, lalo siyang nanahimik. Naglakad siya sa madilim na bahagi ng likod ng barangay hall at tumingin sa langit. "Salamat po, Panginoon," bulong niya. "Kung ang lahat ng ito ay panaginip, huwag niyo na po akong gisingin. Pero kung totoo man ito, tulungan niyo po akong manatiling totoo rin sa sarili ko." Sumunod na araw, bumisita sila sa simbahan kung saan siya palaging nagdarasal noong kabataan. Doon, isinabit niya sa krus ang isang liham. "Panginoon, maraming salamat po. Wala akong maiaalay sa inyo kundi ang puso kong naglilingkod. Tulungan niyo po akong gamitin ang bagong simula na ito hindi para sa sarili lamang, kundi para sa lahat ng kagaya ko noon. Walang boses, walang mukha, ngunit may dalisay na hangarin sa puso." Pagbalik nila sa bahay, tinawagan siya ni Don Federico. "Handa ka na ba para sa susunod na yugto, Hija?" tanong nito. "Handa na po," sagot niya. "At mas handa akong gamitin ang pagkakataong ito para ipasa ang kabutihan." Sa kanyang pagbabalik sa Maynila, kasama na niya ang kanyang ama. Ipinasok nila ito sa isang ospital sa Quezon City kung saan sinagot ng kumpanya ang mga eksaminasyon at mga pangunahing gamutan. Mula roon, nakatanggap ng physical therapy ang matanda at sa loob lamang ng ilang linggo,
unti-unti na itong nakakatayo gamit ang tungkod. Minsan, habang nasa ospital, nilapitan siya ng isang nurse. "Ma'am Nida, kayo po ba yung galing sa grocery? Yung sa viral video?" Opo, ako nga po yun," nahihiyang sagot niya. "Alam niyo po ba, dati akong janitress din. Ngayon, nag-aaral ako sa gabi para maging ganap na nurse. Lakas ng loob ko ngayon dahil sa kwento niyo. Maraming salamat po." Napangiti si Nida, ngunit sa loob-loob niya, iyon ang tunay na gantimpala. Hindi ang salapi, hindi ang bagong bahay, kundi ang inspirasyong na ibibigay niya sa iba. Habang pinapanood niya ang amang unti-unting naglalakad sa loob ng physical therapy room, napalagay muli ang kanyang kamay sa kanyang lumang diary. Binuksan niya ito at muling sumulat. Hulyo 24, Lunes, ang pag-uwi sa bahay ay parang yakap ng langit. Pero higit pa riyan, ang pag-ahon ng pamilya ay hindi batay sa yaman kundi sa dangal. Ngayon, mas malakas na akong harapin ang mundo. Hindi na ako nag-iisa. At sa puntong iyon, mas lalo niyang naunawaan. Ang tunay na tagumpay ay hindi lang ang pag-angat ng sarili, kundi ang pagbuhat sa mga mahal sa buhay habang inaabot ang bituin. Matapos ang masayang muling pagkakasama nila ng kanyang ama at ang unti-unting paggaling nito, kuluyan nang ibinalik ni Nida ang buong atensyon sa kanyang tungkulin sa loob ng Valmores grocery chain. Sa puso't isip niya, may panibagong panata. Kung dati ay para sa ama at sariling katatagan ang kanyang ginagawa, ngayon ay para na rin sa mas maraming taong katulad niya. Mga taong hindi kilala ng lipunan, ngunit may kwento ng sakripisyo at dangal. Isang maaliwalas na umaga nang magtipon ang mga miyembro ng Community Relations Department sa function hall ng head office. Sa gitna ng puting kurtina at mga simpleng palamuti, tumayo si Nida sa entablado at humawak ng mikropono. Suot pa rin niya ang kanyang payak na estilo, isang cream-colored blouse at itim na palda, pero bitbit ang kumpiyansang galing sa puso. "Magandang umaga po sa inyong lahat," panimula niya. "Ngayong araw na ito ay formal nating sisimulan ang programang pinangarap ko lamang noon, ang Lingap Grocery Aid." Napalakpak ang lahat. Nasa harap ang ilang barangay captains, social workers at media representatives sa inimbitahan upang masaksihan ang paglulunsad ng proyekto. Ang Lingap Grocery Aid, paliwanag ni Nida, ay isang programa para sa mga kababayan nating nangangailangan, mula sa mga senior citizen, single parents, persons with disabilities, hanggang sa mga nawalan ng trabaho. Layunin natin ay iparating sa kanila na hindi sila nag-iisa. Ipinakita niya sa screen ang mga voucher na may design na simpleng ngunit desente, kulay asul at may pangalan ng benepisyaryo, halaga ng tulong at expiry date. Kasama rin dito ang listahan ng grocery items na maaaring nakuha bawat buwan. Matapos ang presentasyon, nilapitan siya ni Ging Sarmiento, barangay captain ng isang komunidad sa Tondo. "Nida," ani Ging Sarmiento habang hawak ang braso ni Nida, "salamat talaga. Matagal na naming pinagdadasal na sana may tumulong sa amin. Sa lugar namin, may mga ina na hindi makabili ng gatas ng anak. Yung iba, asin at tubig na lang ang ulam." Napaiyak si Nida. "Hindi ko po kayang palitan ang mundo, Kapitana. Pero gusto ko pong magsimula kahit isang pamilya lang muna." Mabilis na lumaganap ang programa. Bawat barangay na kasali ay nagkaroon ng tinatawag na Grocery Day tuwing Sabado. Doon, pumipila ang mga benepisyaryo at gamit ang voucher, makakakuha sila ng delatang pagkain, bigas, gatas, instant noodles, sabon, at kung minsan ay libreng tinapay mula sa mga lokal na panaderyang kapartner ng proyekto. Sa unang linggo pa lang, mahigit 1,000 pamilya ang nakinabang. Lumikha ito ng ingay sa social media. Sa halip na ang kwento ng kabutihan ay mabaon sa lumipas, mas lalong naging inspirasyon si Nida sa mas maraming tao. Nagsimulang magpadala ng donasyon ang ilang alumni ng eskwelahan niya sa high school at may ilang OFW na nagboluntaryong sumuporta sa programa buwan-buwan. "Ma'am Nida," tanong ng isang bagong volunteer habang nag-aayos ng relief packs, "paano niyo po nagawang buuin tong lahat? Dati ho kayong janitress, di ba?" Ngumiti siya. "Oo, at sa totoo lang, janitress pa rin ako, sa puso. Kasi natutunan ko na sa paglilinis, hindi lang sahig ang gumagaan, pati ang loob." Bakit niyo po tinatawag na lingap ang programa? Dahil ang lingap ay hindi lang tulong.
Ito'y malasakit. Hindi ka lang nagbibigay, kundi nagsusumikap ka ring maintindihan ang pinagdadaanan ng tinutulungan mo. Mula roon, naging mas personal pa ang approach ni Nida. Sa bawat barangay na binibisita nila, siya mismo ang nakikipag-usap sa mga nanay, mga lolo at lola, mga kabataang nawalan ng pag-asa sa gitna ng kahirapan. Pinakikinggan niya ang kwento ng bawat isa. At tuwing gabi, sinusulat niya ito sa kanyang diary, na ngayon ay unti-unti nang napupuno ng pangalan, lugar at panalangin. Isang gabi, habang nakaupo sa kanyang maliit na opisina, dumating si Don Federico. May hawak itong folder at isang tasa ng tsaa. "Kamusta ang unang buwan ng lingap?" tanong ng matanda. "Mahigit 1,500 pamilya po ang napagsilbihan natin, Don Federico. At sa tulong po ng ibang sponsor, mapapalawak pa natin ito sa susunod na quarter. Napakaganda. Alam mo ba, anak, habang pinapanood kita sa mga barangay, naalala ko ang sarili kong ina. Isa siyang tindera sa palengke, tahimik lang, pero may malasakit sa mga kapitbahay. Sabi niya, hindi mo kailangang mayaman para maging mahalaga." Natahimik si Nida. "Hindi ko po alam kung deserve ko po lahat ng ito." Ang deserve, hindi ibinibigay sa karamihan. Nakukuha ito sa kabutihang inuulit araw-araw kahit walang pumapalakpak, sagot ni Don Federico. "At sa aking paningin, ikaw ang isa sa pinaka-deserving na taong nakilala ko." Habang sinasabi ito ng matanda, hindi niya alam na sa labas ng building, may isang grupo ng kabataan na kinukuhanan ng video ang Lingap Grocery Van. Ang kanilang content ay para sa isang vlog tungkol sa mga programang positibo sa Pilipinas. Ilang araw lang ang lumipas, naging viral na naman ang kwento ni Nida. Ngunit ngayon, hindi na siya lang ang bida. Kasama na sa spotlight ang mga nanay, ang mga batang may hawak ng voucher, at ang mga lalaking kusang nagboluntaryo. Naging inspirasyon ang programa. May mga kolehiyo na imbitado si Nida para magsalita. Naging panauhing pandangal siya sa isang local government award ceremony. At sa bawat entablado na tinutungtungan niya, hindi siya nawawala ng sinasabi. "Hindi ako nagsimula sa taas. Hindi ko rin ito pinangarap. Pero isang araw, pinili ko lang tumulong sa isang matandang walang pambili. At mula noon, alam ko nang hindi mo kailangang maging mayaman para tumulong. Kailangan mo lang ng pusong hindi takot na maubos." Sa bawat palakpak, sa bawat ngiti, at sa bawat kwento ng bagong pag-asa, alam ni Nida, tama ang daan na kanyang tinatahak. At ito pa lamang ang simula. Sa ilalim ng proyekto ng Lingap Grocery Aid, mas marami pa siyang mararating. Hindi bilang isang janitress, hindi bilang isang awardee, kundi bilang taong piniling manindigan sa kabutihan, kahit walang kasiguraduhan. Hindi inaasahan ni Nida na sa kabila ng kanyang tagumpay at pag-angat, may mga bagong pagsubok na mas matindi ang bagsak sa kanya. Ang dati niyang supervisor na si Madel, na noon ay isang simpleng mapang-abusong tauhan sa custodial department, ay muling nagbalik sa buhay niya. Ngunit sa isang bagong anyo, na yon ay isa ng kandidato sa lokal na politika. Isang araw, habang abala si Nida sa pag-aayos ng mga dokumento para sa Lingap Grocery Aid, nakatanggap siya ng text mula sa kanyang kaibigan sa barangay. Nakalagay doon na may lumalabas na campaign poster sa paligid na may mukha niya. Ngunit hindi siya ang bida, kundi si Madel. Nagtataka si Nida, pumunta siya sa isang malapit na tindahan at nakita ang mga poster. Mukha ni Madel ang nakapanguna. May mga salitang bagong lider para sa bayan. At mga larawan ng grocery na may logo ng Lingap Grocery Aid. Ngunit wala siyang pagkilala sa larawang kasama sa mga ito. Agad siyang tumawag kay Don Federico. "Don Federico, may problema po tayo. Si Madel po ang ginagamit ang pangalan natin sa kanyang political campaign. Pero hindi ko po alam kung paano ito nangyari." Nagkaroon ng seryosong ekspresyon si Don Federico habang pinakinggan ang ulat ni Nida. "Hindi ko ito pwedeng hayaan. Ang reputasyon ng programa at ng kumpanya ay hindi dapat gagamitin para sa personal na interes ng sinuman. Maghanda ka ng pahayag. Ako ang bahala sa legal na aspeto." Hindi nagtagal, isang araw ay dumaan si Madel sa opisina ng grocery na may mga kasama, mga reporter at mga politiko.
Suot ang barong na tila ipinalamuti ng mamahaling tela. Nakangiti siya sa harap ng kamera. Nida, tawag niya. Halatang ipinagmamalaki ang kanyang sarili. Alam kong nagulat ka sa aking pagbabalik. Ngunit handa na ako upang maglingkod sa bayan. Alam mong ako ang nararapat na mamuno dito. Tumango si Nida, ngunit hindi siya pumayag na pahinain ng galit ang kanyang sarili. Madel, sana maintindihan niyo po na ang programa natin ay para sa lahat. Hindi ito lugar para sa personal na ambisyon. Ngunit hindi ito ang inaasahan niyang sagot. Sa halip, si Madel ay nagpakita ng iba't ibang kasinungalingan sa media. Inaakusahan si Nida ng paggamit ng pera ng kumpanya para sa personal na gamit, pag-abuso sa posisyon, at iba pang paninirang puri. Hindi napigilan ni Nida ang pagdaramdam. Sa isang sulok ng kanyang opisina, napaiyak siya habang tinatawag ang kanyang kaibigan. Jen, hindi ko na alam kung paano haharapin ang lahat ng ito. Parang nalulunod na ako. Huwag kang mawawalan ng pag-asa, Nida. Malalampasan mo to. Sa mga panahong ganito, kailangan mong maging matatag, hindi lang para sa sarili mo, kundi para sa mga naniniwala sa iyo, sabi ni Jen. Hindi nagtagal ay ipinatawag si Nida sa isang emergency board meeting. Naroon si Don Federico, mga abogado at ilang mga opisyal ng kumpanya. Nida, naiintindihan namin ang sitwasyon, ani Don Federico. Ito ang panahon ng pagsubok pero kasama mo kami, hindi ka namin iiwan. Nilinaw ni Don Federico ang pahayag sa media na walang ebidensyang sumusuporta sa mga paratang laban kay Nida. Kinuha nila ang CCTV footage, financial records, at mga testimonya mula sa mga nakasaksi ng integridad ni Nida sa trabaho. Sa isang live interview, ipinagtanggol ni Nida ang sarili. Hindi ako narito para ipagtanggol ang sarili ko lang, kundi para ipagtanggol ang prinsipyo ng kabutihan at pagtulong. Ang Lingap Grocery Aid ay isang programa na nagbigay pag-asa sa maraming Pilipino. Hindi ito dapat gawing laruan ng politika. Sa kabila ng mga pagsubok, napansin ni Nida ang pagsuporta ng marami. Sa social media, dumami ang nagpost ng mga kwento ng pasasalamat sa kanya. Ang mga batang napakain, mga pamilyang nakatanggap ng ayuda, at mga benepisyaryong natulungan ay nagsimula ring magsalita. Ngunit hindi pa rin nagtatapos ang laban. May mga araw na siya'y nadadapa sa mga balita. Ngunit bawat pagkakataon ay pinapalakas siya ng mga taong naniniwala. Isang gabi, sa likod ng opisina, habang nagpapahinga, nilapitan siya ni Don Federico. Alam ko mahirap ito, Nida. Sabi niya, pero tandaan mo, ang totoong lider ay hindi sumusuko. At ikaw ang pinaka-strong na lider na kilala ko. Salamat po, Don Federico. Hindi ko po ito kakayanin kung wala po kayo at ang suporta ng lahat. Pinisil ni Don Federico ang balikat niya. Hindi ka nag-iisa. At kahit ano pa ang mangyari, tandaan mong ang puso mo ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Habang lumalakas ang bagyong politikal sa paligid niya, si Nida ay mas lalo pang nagpatibay ng loob. Hindi para sa sarili, kundi para sa mga taong umaasa sa kanyang misyon. Sa kabila ng unos, naniniwala siya na ang katotohanan at kabutihan ay mananaig, at ang kanyang kwento ay isang patunay na ang sakripisyo kay may gantimpala, kahit dumaan ito sa matinding laban. Ngunit sa likod ng lahat, ang tunay na tagumpay ay hindi lamang nakasalalay sa pagharap sa mga kalaban, kundi sa pananatili sa sarili. At si Nida, sa kabila ng lahat, ay nanatiling siya, ang janitress na may pusong kayang magbago ng mundo. Hindi inaasahan ni Nida ang muling pagkikita nila ni Madel, ngunit hindi na ito tulad ng dati. Sa halip na pagtutulungan ng mga mata at mga salita, nayo'y may dalang pagbabago. Isang lihim na pagbabagong bumabalot sa dati niyang supervisor na ngayoy isang politiko. Isang gabi, habang naglalakad pa uwi mula sa opisina, may nakita siyang isang grupo ng mga tao na nakapaligid sa isang maliit na entablado sa Barangay Plaza. Sa gitna ng karamihan ay si Madel. Ngayon ay suot ang isang simpleng barong Tagalog, may mikropono sa kamay at mukhang masinop ang dating. Nakatingin siya ng maigi sa paligid, tila may sinasabi sa mga tagapakinig. Hindi maiwasan ni Nida na lumapit ng dahan-dahan, kasama ang kanyang kaibigang si Jen, na sumama upang suportahan siya sa mga hamon ng buhay. Mga kababayan, panimula ni Madel, nauunawaan ko ang mga pagkakamaling nagawa ko noon. Hindi madali ang mga araw na iyon,
at maraming nasaktan dahil sa aking mga desisyon. Ngayon, nandito ako upang humingi ng tawad sa inyo at upang ipakita ang pagbabago ng puso ko. Napatingin si Nida, hindi pa rin makapaniwala sa naririnig. Si Madel ba iyon, ang babaeng dating mabagsik at palaging nagsasakip ng ulo sa kanya? Tila hinimok ng tadhana ang dating supervisor na magpakumbaba sa publiko. At sa harap ng mga tao, hindi na niya nilingon ang nakaraan. Sa halip, isinapuso niya ang kahalagahan ng paghingi ng tawad. Matapos ang kanyang talumpati, nilapitan ni Madel si Nida sa gilid ng entablado. Nakausap nila ang isa't isa ng harapan. Nida, simula ni Madel, hindi ko po kayo makalimutan. Ang bait ninyo noong mga panahong iyon, ang katatagan ninyo at ang tunay na puso ninyo ang naging inspirasyon ko upang baguhin ang sarili. Naantig si Nida. Ma'am Madel, matagal ko nang hinintay ang araw na ito, pero mas mahalaga na tayo'y nagtagumpay sa pagbabago, hindi lang para sa sarili natin kundi para sa iba. Muling nagkatawanan sila, isang sandali ng pagkakasundo na hinding-hindi mangyayari kung hindi dumaan sa mga unos ng buhay. Sa mga sumunod na araw, nagsimula si Madel na suportahan ang programa ni Nida. Tinulungan niyang maiparating ang Lingap Grocery Aid sa mas malawak na komunidad at nangako siyang hindi na niya hahayaang masira ang reputasyon ng programa. Ipinakita rin ni Madel sa media ang kanyang pagbabago. Isinapubliko niya ang kanyang paghingi ng tawad sa mga nasaktan niya noon at nangako siyang gagawin ang lahat para makabawi. Naging inspirasyon ang kwento nila sa marami. Sa isang pagkakataon, naimbitahan si Madel at Nida sa isang talk show na tungkol sa pagbabago at pangalawang pagkakataon. Nida, ani Madel habang hawak-hawak ang kamay ng kaibigan, salamat po sa inyo. Kung hindi dahil sa inyo, baka hindi ko pa rin makikilala ang tunay na halaga ng buhay. Napalura si Nida, pero ngumiti. Lahat tayo ay may kakayahang magbago. Ang mahalaga, may puso tayong handang magpatawad at matuto. Ang kanilang pagkakaibigan na dating puno ng hidwaan at sama ng loob, ngayon ay naging halimbawa ng pagpapatawad at pagtanggap. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, nanatili ang isang bagay, ang dedikasyon ni Nida na patuloy na maglingkod sa kapwa nang walang inaasahang kapalit. Habang lumalalim ang gabi, muli siyang bumalik sa kanyang diary. Agosto 15, Biyernes. Hindi ko inakala na makakasama ko muli si Ma'am Madel sa ganitong paraan. Ang buhay ay puno ng hindi inaasahan, pero masarap isipin na kahit sino ay pwedeng baguhin ang sarili. Sa kabila ng lahat, nananatili akong naniniwala ang tunay na lakas ay nasa puso ng pagtanggap. Ang Lingap Grocery Aid ay muling naibalik sa mas malawak na saklaw. Mas maraming barangay ang nasakop at mas maraming pamilya ang natulungan. Sa harap ng lahat ng pagsubok, si Nida ay nanatiling matatag, hindi dahil siya ay perpekto, kundi dahil siya ay tapat sa kanyang misyon. Hindi lang siya isang janitress noon. Ngayon siya ay isang leader, isang inspirasyon, at higit sa lahat, isang ilaw ng pag-asa para sa mga naglalakbay sa madilim na landas ng kahirapan. At sa puso niya nananatili ang isang lihim na panata, ang maglingkod ng buong puso. Hanggat buhay, hindi maipaliwanag ni Nida ang kanyang naramdaman nang isang araw ay muling tawagin siya ni Don Federico sa kanyang opisina. Ang dating matandang kanyang tinulungan na ngayon ay nagbigay ng bagong daan sa kanyang buhay ay may dalang bagong balita. Anak, bungad ni Don Federico habang ngumiti. Alam kong maraming pinagdaanan ka at nasaksihan ko kung paano mo pinangasiwaan ang lahat. Ngayon, nais kong ibigay sa iyo ang isang bagay na matagal ko nang pinapangarap. Napatingin si Nida nang may pag-aalinlangan. Ano po iyon, Don Federico? Isinilid ni Don Federico ang isang malaking sobre sa harap niya. Ito ay dokumento na nagpapakilala sa iyo bilang tagapamahala ng isang bagong sangay ng grocery na ipapangalan ko sa iyo. Hindi mapigilan ni Nida ang pagkagulat. Ako po ba? Hindi po ako handa para sa ganito. Handa ka na, tiyak ng matanda. At higit pa riyan, ang pangalan ng sangay ay magiging Nida Smart, alay para sa masa. Isa itong simbolo ng iyong paglalakbay, mula sa janitress hanggang sa tagapaglingkod ng komunidad. Napatayo si Nida at mahigpit na niyakap si Don Federico. Maraming salamat po, hindi ko ito makakamit kung wala kayo at kung hindi ako nagtiwala sa sarili ko.
Hindi lang iyon. Kasabay ng dokumento, ang isang liham na naglalaman ng pondo para sa pagbuo ng grocery at iba pang community programs sa paligid nito. May mga plano ring magbigay ng libreng kape, pagkain at mga serbisyo sa mga tao tuwing Sabado upang magkaroon sila ng lugar kung saan pwedeng makipagtagpo, magbahagi ng kwento at magpahinga. Sa paglipas ng mga buwan, naging sentro si Nida ng inspirasyon sa buong lungsod. Ang kanyang grocery ay hindi lamang tindahan, kundi isang komunidad. Nakilala siya bilang isang tao na nanindigan sa kanyang mga paniniwala, nagpakita ng tunay na malasakit at nanatiling humble sa kabila ng lahat. Isang araw, habang naglilibot sa loob ng kanyang grocery, may isang matandang babae ang lumapit. Ate Nida, salamat po sa inyo. Dito po sa Mart New, ramdam namin na hindi kami nakakalimutan. Ang saya po ng mga bata dahil sa libreng tape at pagkain. Ngumiti si Nida at inabot ang kamay ng babae. Salamat po sa tiwala ninyo. Sa bawat tulong na maibibigay namin, para po ito sa inyo. Hindi lamang siya pinarangalan sa lokal na antas. Sa isang pambansang event, tinanggap niya ang titulong pinakamakabayang empleyado ng taon. Ang mga tao ay natuwa dahil ang pagkilala ay ibinigay sa isang babae na hindi kailanman nakalimutang maging totoo sa sarili kahit sa harap ng mga pagsubok. Sa isang talumpati, sinabi ni Nida, "Hindi ako nagsimula bilang isang mayaman. Ako ay janitress sa may simpleng pangarap na makatulong kahit sa maliit na paraan. Salamat po sa pagkakataong ibinigay ninyo sa akin upang mapalawak ang abot ng kabutihan." Ngunit sa likod ng mga parangal at papuri, nanatili siyang simple. Madalas siyang makita na naglalatad sa palibot ng grocery, tumutulong sa mga empleyado at nakikipag-usap sa mga mamimili ng may puso. Isang gabi, habang nagsasara na ang Mart, nagulat siya nang may isang batang lalaki ang lumapit. "Ate Nida, pwede po ba akong humingi ng tulong? Nawawala po ako at hindi ko makita ang mama ko." Dali-dali siyang tumulong. Hindi iniwan ang bata hanggang matagpuan nila ang ina nito. Sa simpleng sandaling iyon, naalala ni Nida ang kanyang sariling karanasan noong siya'y nag-iisa at naglalakad pauwi na walang kasama. Lumipas ang mga taon, at sa bawat araw na dumarating, patuloy na isinusulat ni Nida sa kanyang diary ang mga kwento ng pagbabago. Hindi lamang para sa sarili, kundi para sa bawat Pilipinong nangangarap. Sa kanyang silid, tinitingnan niya ang isang larawan ng kanyang yumaong ina na nakasabit sa pader. Nakatayo siya roon, nakauniporme pa rin ng janitress, ngunit may ngiti na hindi matatawaran. "Nanay, salamat po sa aral na kahit gaano kahirap ang buhay, huwag kailanman kalilimutan ang puso. Sa wakas, nahanap ko na ang aking daan." At doon nagtapos ang isang kabanata, ngunit nagsimula naman ang panibago. Isang buhay na puno ng pag-asa, pagmamahal, at tunay na paglilingkod sa kapwa. Walang malay si Nida na ang bawat simpleng gawa niya noon ay nagdala sa kanya sa entablado ng buhay na puno ng kahulugan. At sa bawat araw na lilipas, siya ay magiging ilaw ng pag-asa para sa marami pa. Ang janitress na dati ay tahimik lamang, ngayon ay isang alamat ng kabutihan, isang kwento ng pag-ibig na hindi kailanman mawawala. Sa pagtatapos ng lahat ng pagsubok, tagumpay at pagbabago sa buhay ni Nida, isang gabi, habang tahimik ang paligid sa kanyang maliit na opisina sa loob ng grocery, muling binuksan ni Nida ang lumang diary na halos 5 taon niyang pinangangalagaan. Nandoon ang lahat ng kwento, mga sulat ng paghihirap, mga pangarap na tila imposibleng matupad, at mga tula ng pag-asa. Pinagmamasdan niya ang mga pahina, nililinis ng alikabok na unti-unting nag-ipon, habang mga mata niya ay nanlalabo sa luha. Isinulat niya ang huling pahina ng diary. Hindi kailanman nalulugi ang puso na marunong magbigay kahit walang-wala. Ang bawat sakripisyo ay may gantimpala at ang bawat luha ay may dalang liwanag. Napatingin siya sa larawan ng kanyang ina na nakasabit sa pader, nakangiti ng mahina, tila ba nakikisalo sa kanyang tagumpay na tinamasa. Habang isinara ang diary, ramdam niya na hindi natapos ang kwento. Bagkus ito ay patuloy na isusulat sa bawat araw na darating, sa bawat taong matutulungan, sa bawat buhay na mapapabago. Sa labas ng opisina, may isang batang lalaki na umiiyak.
Hinawakan ni Nida ang kamay nito, nadngiti at sinabing, "Huwag kang matakot. Narito ako para sa iyo." Simula noon, sinimulan ni Nida ang panibagong yugto ng kanyang buhay. Hindi na bilang isang simpleng janitress, kundi bilang tagapangalaga ng pag-asa at ilaw ng kabutihan sa isang mundong puno ng hamon. Ang kanyang kwento ay isang paalala na sa kabila ng lahat ng pagsubok, ang kabutihan ay hindi kailanman mawawala kung ito ay handang ipasa sa susunod na henerasyon. At doon, sa isang simpleng hapong puno ng pagmamahal, natapos ang isang kabanata, ngunit nagsimula ang walang hanggang kwento ng pagtulong at pagmamalasakit. Dahil sa dulo ng bawat laban ay may panibagong simula.